Alam mo, madalas nating iniisip, ano ba talaga ang ibig sabihin ng pamilya? Sa pagtalakay natin ngayon, titingnan natin ang isang kwento kung saan ang sariling pamilya ni Jesus ay sobrang nag-aalala para sa kanya. At dahil sa pag-aalala nilang ito, nabigyan tayo ni Jesus ng isang napakagandang aral tungkol sa kung sino ba talaga ang tunay na pamilya. Okay, so dito nagsimula ang lahat. Yung pamilya ni Jesus, nakatanggap sila ng mga balita na medyo nakakababahala. Sabi ng mga kaibigan niya, parang sobra na yung pagod niya. Yung iba naman natatakot na baka, alam mo na, medyo nawawala na siya sa sarili. Imagine niyo yung mararamdaman niyong bilang pamilya kung yan ang maririnig niyo. At dyan pumapasok yung malaking tanong sa kwentong to. Ano ba ang pwedeng maging dahilan para isipin ng sarili mong pamilya na kailangan ka ng awatin o pigilan? Ito yung sitwasyon na galing sa pagmamahal pero nauuwi sa di pagkakaunawaan. So, para maintindihan natin sila, alamin natin kung bakit ba sila ganun na lang magalala? Ano ba talaga ang mga rason sa likod nito? Tingnan natin, sabi sa mga balita, halos wala na siyang pahinga. Parang 24/7 na siyang gising. Minsan nakakalimutan na niyang kumain. Tapos yung mga sinasabi niya, grabe, parang laging may kasunod na gulo. At higit sa lahat, harap-harapan niyang kinakalaban ang mga pinuno. Kaya para sa pamilya niya, delikado na talaga ang ginagawa niya. Dahil dyan, nagdesisyon sila. Sabi nila, kailangan nating gawin ng isang bagay. Kailangan natin siyang pigilan. Isanama pa nila si Maria, yung nanay nila, kasi umaasa sila na baka siya magpakiusap niya si Jesus na magdahan-dahan naman. Pero, habang papunta pa lang sila, may isa pang drama na nangyayari. May isang mabigat na akusasyon galing sa mga religious leaders. At itong akusasyon na to, ito yung gagamitin ni Jesus para magturo ng isang napakahalagang aral tungkol sa kapangyarihan ng ating mga salita. At dito, kitang-kita yung dalawang magkaibang pananaw. Sa isang banda, sabi ng mga Pariseyo, galing kay Satanas yung kapangyarihan niya. Pero para kay Jesus, ang totoo, gawa ito ng banal na espiritu ng Diyos. Grabe yung agwat, no? At dahil sa akusasyon na yan, ipinaliwanag ni Jesus ang isang seryosong bagay, yung kasalanan laban sa banal na espiritu. Para mas madaling maintindihan, ito yung sitwasyon na kitang-kita mo na ang gawa ng Diyos pero pinipili mo pa ring sabihing masama ito. Para mo na ring nilock yung nag-iisang pinto kung saan pwedeng pumasok ang tulong, tapos tinapon mo pa yung susi. At sabi pa ni Jesus, yung bibig daw natin, parang gripo lang yan. Kung ano yung laman ng puso, yun ang lalabas. Kung puno ng pagmamahal at kabutihan, yun ang aagos. Kung puno ng galit, yun din. Simple lang. At hindi lang yan, nagbigay siya ng warning. Ang mga salita natin, may kapangyarihan yan. Hindi lang ito nagpapakita kung sino tayo, kaya din itong baguhin kung sino tayo. Kasi kung paulit-ulit mong sinasabi ang isang bagay, tulad ng pagdududa, darating ang panahon, yun na mismo ang magiging paniniwala mo. Okay, so dahil dyan, nagkwento pa siya ng isa pang istorya para mas lalo nating maintindihan. Ang punto niya, hindi sapat na alisin lang ang masama, kailangan may ipamalit ka. At ito yung tinawag niyang the empty house problem. Pakinggan niyo to. Step 1, may masamang espiritu, pinalayas sa isang tao. Galing. Step 2, nilinis at inayos yung puso niya. Pero, iniwang bakante, walang laman. Step 3, bumalik yung masamang espiritu at nakita niyang walang nakatira. Kaya nag-imbita pa siya ng 7 pang mas masasama pa sa kanya. At ano ang ending? Yung kalagayan ng tao naging mas malala pa kesa sa simula. Anong aral dito? Napakalinaw, di ba? Hindi sapat na maglinis ka lang. Kasi ang isang pusong bakante para yung isang malaking welcome sign para sa mas malalaking problema. Kailangan mong mag-imbita ng mabuti para tumira dyan. So ano yung mabuti na yon? Ano yung pinakamalakas na depensa laban sa kasamaan? Ayon kay Jesus, isa lang, ang patirahin si Kristo sa puso natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Yun ang tanging paraan para masiguradong walang nang babalik na masama. Okay, so balikan natin yung main story. Habang abala si Jesus sa pagtuturo tungkol sa mga salita at sa pusong kailangang may laman, tandaan nyo, may pamilyang pumunta sa kanya, di ba? Well, dumating na sila. Mismong sa gitna ng pagtuturo niya, may sumingit na mensahe, nasa labas po ang iyong ina at mga kapatid, hinahanap ka. Ayan na. Ito na yung moment na pinakahinihintay, ang pagharap. Pero yung sagot ni Jesus,
walang sinuman ang nakapag-predict. Imbes na tumayo at lumabas, tumingin siya sa mga taong nakikinig sa kanya. At nagtanong, sino ba ang aking ina? At sino ang aking mga kapatid? Nakakagulat na tanong, no? At kasunod nun, habang nakaturo sa mga taong nakapaligid sa kanya, binigay niya ang sagot. Ang sinumang gumagawa ng kalooban ng aking Ama sa langit, siya ang aking kapatid na lalaki, kapatid na babae, at ina. Grabe! Sa isang pangungusap lang, binago niya ang buong konsepto ng pamilya. So ano ang ibig sabihin nito para sa ating lahat ngayon? Ano ba talaga ang basehan para masabing kabilang ka sa pamilya ni Jesus? Dito natin makikita yung pagkakaiba. Meron tayong pamilya na konektado sa atin dahil sa dugo. Pero sabi ni Jesus, may isa kang uri ng pamilya, yung pamilya na nabubuo dahil sa pananampalataya, sa paggawa ng kalooban ng Diyos. At ang connection daw na to, mas malalim at mas matibay pa. At ang pinakamaganda sa lahat, itong bagong pamilya na to, hindi exclusive. Hindi ito para lang sa ilan. Ito ay isang bukas na imbitasyon para sa lahat. Bata, matanda, babae, lalaki, kahit sino ka man, welcome ka. So bilang summary, 3 bagay lang ang kailangan nating tandaan. Una, yung mga salita mo, may bigat yan, kaya ingatan mo. Pangalawa, yung puso mo, huwag mong hayaang bakante. Dapat laging may nakatirang kabutihan dyan. At pangatlo, at pinakamahalaga, ang tunay na pamilya ni Jesus ay yung mga sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya iiwan ko sa inyo ang tanong na to. Kung ang pagiging kapamilya pala ay hindi lang sa salita kundi sa gawa, anong mga kilos ang gagawin mo para ipakita na kabilang ka?